For a song in itself is not what you have required. You search much deeper. Okay, God's morning, mga kapatid. Today is Tuesday. At ngayon po ay December 16 na po. No? At ilang araw na lang. 9 days na lang. At Pasko na. No? At ngayon po ay sa ating pagpapatuloy na ating daily devotion. No? Kauna-unahan ng ating kumaring Carmeline. Asusena tayo sa mapagpalang umaga po. At ngayon po, pag-uusapan po natin ang talata mula sa John chapter 1 verse 12. No? At ito po ay pamagatan nating the authority of belief. No? Ang ba itong paniniwalang ito? No? At ano nga ba ang autoridad nito kapag tayo naniniwala? Claiming our birthright in Christ. Tayong mga ipinanganak na muli, no? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo o sa pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ngayon po sa umaga ito muli tayo ay sasamahan ng aking partner upang basahin ng talata at pangunahan po tayo sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa John 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po muli sa panibagong umagang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon na ipagkakaloob mo at ibibigay sa kalakasan ng katawan sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aaralan at pagbubulay-bulayan namin ngayong umagang ito. Nawa itong mga salita mong ito ay tumimo sa aming puso at aming malakaran sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ganun din, ma-share din namin sa iba. Sapagkat sabi nga po ay kami po ay iyong mga anak, Panginoon, na tumatanggap sa iyo, Panginoon. At patuloy mo po kami gagabayan, pangunahan mo po ang aming mga plano ngayong umagang ito, ngayong maghapon na ito. Samahan mo po ang bawat isa. Ikaw po manguna sa aming mga kilos, gawa at pananalita at sa aming mga iniisip, O Lord. At nang sa ganun na ikaw mapapurihan at hindi po sa sarili naming gawa. Maraming salamat, O Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat. At ngayon po sa ating paksa ngayon, ngayong umagang ito, ay napakalaga na malaman natin ang ating identity. No? Dito sa ating binasang talata, no? Basahin ko lang po ulit sa Amplified Version. Sabi nun, but as to many as did receive and welcome Him, no, our Lord Jesus Christ, no, He gave the right, no, the authority, the privilege, no, to become children of God. That is to those who believe in, no, sabi doon, yung sila yung naniwala, nagtrust, nagrely, no, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At dito po sa ating talakayan, ito rin po ay nabanggit doon sa Isaiah 56 verse 5. Ano, basahin po ulit din natin po yung bagay dito. Isaiah 56 verse 5. Ang pangalan mo'y alalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa pagunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. Amen. So yun po yun. Ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Na kung ating tinanggap lang daw ito, ay hindi tayo kakalimutan ng ating Panginoon Diyos, even kahit sa kamatayan. At ito po yung pangako na pag-uusapan natin ngayon. Ano ho? Kaya nga, isang pambungad na tanong, kumusta ka? O kumusta mga kapatid? Parang
cellphone ba tayo ngayon? 100% ang ating charge. Tapos pagdating ng lunch o bago mag-lunch, 1% na lang ang pananampalataya dahil sa toxic ng buhay o ano pa mang mga problema, struggles. Kasi nalilimutan na natin na ang pinakamalakas na power source ay ang identity natin bilang mga anak ng Diyos. No, kaya nga po dito sa ating talatang ito na binasa mula sa John 1 verse 12 ay ito po ay noong pumasok ang ating Panginoong Hesus sa mundong ito, parang VIP guest po siya. Bakit? Na hindi pinansin ng sariling bayan. Parang nandun ka sa sarili mong bahay o sa sarili mong bayan, pero hindi ka nila nakilala. Tunghayan po natin yon doon sa verse 11. Atras lang po tayo ng isang verse. John 1 verse 11. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Amen. Hindi po siya nakilala. Hindi siya nakita. Pero sa mga tumanggap, nag-yes sa kanya, no? Tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga sa ating paksa ngayon ay napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon ang pagiging tama na nagbibigay ng otoridad. Hindi lang basta pabor, kundi it's a privilege. Pag sinabi po natin ito, na it's a privilege, ibig sabihin, hindi man tayo deserve, hindi man tayo karapat-dapat, pero ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, meron tayong 4 na 4 points, 4 key na pwede na pag-usapan natin patungkol po dito sa talatang ito. Doon po sa talata na nabanggit po doon yung word na receive and welcome. No? At bakit po ba napaka-importante nito? No? At ito po yung nagpapatungkol sa isang tao na tinanggap niya at sabi nga, winelcome niya yung salita ng Panginoon Diyos. Parang nung tayo ay nanampalataya, parang sinabi natin na, okay, tinanggap ko yung Panginoon, no? You receive, no? Pero iba yung ni-receive lang natin siya, di ba? Para pagka may bisita ka sa loob ng tahanan mo, di ba? Hindi naman pwedeng pagka pasok niya sa gate, sige, bahala ka na dyan. Di ba? Na kailangan, istimahin mo siya. Parang ganun din po ang ating Panginoon. Nang pinapasok natin siya sa ating buhay, talaga bang welcome siya? Kasi minsan, sa buhay natin, nandun nga tayo sa loob ng tahanan, pero feeling natin hindi tayo welcome, di ba? Ganun po rin ang katulad ng talatang ito. Dahil kinakailangan po natin na magkaroon ng active faith. Parang in-embrace mo yung ang pagiging Kristiyano, pero tamad ka namang magbasa ng Biblia, tamad ka namang kumilos sa mga gawain ng Panginoon, tamad ka namang umattend ng Bible study. So, what is the sense being received? Jesus Christ. Parang naging dayuhan ba ang Panginoon Diyos o ang Diyos sa sarili ng tahanan? Saan yung tahanan niyan? Hindi po siya sa bahay natin, kundi mismo sa puso natin. Hindi pwedeng sabihin natin na saved na naman ako tinanggap ko na ang Panginoon Diyos. Tandaan po natin, it reflects to us na magkaroon po tayo ng aksyon. Parang regalo. Di ba? Ngayon, Kapaskuhan, 9 days na lang. No? Kapag binigyan ka ng regalo, inabot mo ito, pero hindi mo binuksan, makikita mo ba ang laman nito? Kahit na sabihin na, okay, ito regalo ko sa iyo. Cellphone yan. Okay, salamat. Pero hindi mo binuksan. Alam mo lang, cellphone siya. Hindi mo alam kung anong unit, anong pictures, anong model. Parang ganun din yan sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga dapat may action. O kaya, parang nasa handaan tayo. No? Kapag inimbita ka
Hindi sapat na mag-sing ka lang sa invitation. Basahin mo lang invitation tapos wala na. Dapat pumunta ka at kumain. Ganon din sa ating Panginoong Hesus. Kailangan natin siyang tanggapin ng buong puso. Hindi lang sa isip. Nakakatuwa po kagabi dahil yung Bible study po namin, topic po namin is Genesis chapter 3, no? At napatungkulan po namin yung proto-evangelium. No? At hindi ko na explain dahil mahaba Pero ito po yung nagpapatungkol sa kung paano natin tinanggap ang Panginoon. At kung bakit po nakakatuwa marami po sa mga kapatid natin ang nagpapakita ng kauhawan sa salita ng Panginoon Diyos, ng pangunawa, no? To grab your identity. Kaya nga po doon sa bawat nagtatanong, napakasarap po na natututo rin tayo lahat, no? Upang malaman, sino nga ba tayo? Ano nga ba itong sinasabi ng ating Panginoon Diyos? At paano tayo tatayo bilang mga Kristiyano? Katulad din sa ating paksa na ito, kailangan po natin siyang tanggapin ng buong puso, hindi sa isip lang. Kaya nga po sabi sa atin ng Revelations 3 verse 20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni numan ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kami magkasalo. Amen. No? So ng Panginoon is makasama natin siya sa lahat ng ating ginagawa. Hindi parang pagpapaguest lang kay Lord. Lord, bisitahin mo nga ako. Yeah? Bumisita nga, sumilip ka nga, dungawin mo nga ako doon. Hindi po ganon. Bigyan natin siya ng master key sa lahat ng buhay natin. Sa career natin, sa pamilya natin, especially sa relationships, no struggles, at kahit sa mga hidden struggles natin. Marami pong mga Christians ang nakasin lang sa ating Panginoong Hesus. Inisilip-silip lang, no, parang ulam. Ulam na yun. Ganon. Hindi nila kiniklaim ang identity nila. Marami pong Christian na ganyan. Tanong, ikaw ba ay active receiver o passive believer lang? Pag sinabing active, active ka talaga. Kasama ka talaga. O yung passive, naniniwala ka lang. Okay, hanggang dito lang ako, distansya ka. Distansya, amigo. Parang ganon. O sabi nga natin, silip-silip lang sa ulam. No ulam, okay. O kapag may problema ka, umaasa ka ba sa sarili mo o nakayakap ka sa ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, hindi tayo tinawag para maging spiritual zombie. Alam niyo yung zombie? Zombie, papanood naman natin yan. Buhay nga, pero walang buhay. Okay, ulitin. Alam niyo yung tao na, o yung believer na spiritual zombie? Buhay siya, pero walang buhay. No? Yung kala mo buhay talaga siya. Pero masakit nun, walang pagkilos. At minsan nakakalungkot yung mga ganung bagay. Dahil at kung minsan kung sino pa yung may struggle talaga o yung nag-i-struggle sa buhay, sila pa yung napakatamad. They are very complacent. Nagiging spiritual zombie. Kaya nga po ang tinasabi ditong receive and welcome ay action word po. It's a verb. Kailangan natin gawin. Kaya nga kung tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo, pakita mo sa pamamagitan ng pag-ibig, pagsunod at pag-asa. Yan tatlong bagay na yan. At kung totoo tayong naniwala, magkakaroon po tayo ng total reliance. Hindi lang salita. At ang paniniwalang
dito ay parang super glue. No? Hindi lang yung basta-basta glue. Super glue. Sabihin, dikit na dikit. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Yung hindi ka talaga bibitaw, Lord, hindi ako bibitaw. You adhere, trust, and rely only to God, to our Lord Jesus Christ. Hindi yung, maniwala ka sa Diyos. Pero ikaw, nagdududa. Hindi ganon. Ang Diyos natin ay mapagkakatiwalaan natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, I believe, pero kinakabahan ka sa future mo. Takot ka sa problema mo. Mga kapatid, dapat in Jesus we stand. Naninindigan po tayo. Dahil ang nangako sa atin ay tapat. At ang nangako sa atin ay makapangyarihan. At ang nangako sa atin, sinabi sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Kaya paalala sa atin ng Biblia sa Ephesians 6, no? Verse 10 and 11, sabi po sa atin doon ay ito. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakas ng galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan ng sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Amen. No? Gamitin natin. We stand. No? Helmet of salvation. No? Kung bakit po yung helmet ay inilagay dyan. Kasi yung isipan natin yan, yung inaatake ng kaaway. No? The sword of truth, o the sword of God, the word of God, the sword. Gamitin natin ito para tagain yung mga maling pananaw. Minsan nasasaktan tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Minsan masakit talaga yan. Kasi kailangan mo magbago eh. Kailangan ma-renew. The shield of faith, no? Ang kalasag ng pananampalataya. Na pag dumating ang mga pagsubok na yan, kinakailangang banggain mo o salagin mo ng pananampalataya. Hindi yan sinasabi ng Diyos. Hindi ako talunan, kundi I'm walking in victory. Ito yung pananampalataya ko. Breastplate of truth. No, the belt of truth, the belt of truth. No, na siyang tumatali doon sa breastplate natin, sa hope natin. Boots of gospel na siyang nagpapalakad sa atin sa bawat salita ng Panginoon Diyos. Kung saan man tayo dinadala ng Panginoon, tumutungtong tayo na may baong salita ng Panginoon Diyos. Yun po ang pagtayo natin sa mundong ito. Tanong, saang area ng buhay natin ngayon kailangan natin magtiwala sa ating Panginoong Hesus at hindi sa sarili natin? Saan? Again, right, ang pagiging tama at ang authority ito ay birthright natin. Ang pagtayo natin sa katotohanan at sa authority ng ating Panginoon Diyos, isa yan sa mga birthright na tinanggap natin nung ang ating Panginoong Kristo ay tinanggap natin bilang Panginoon tagapagligtas. Tandaan natin, anak tayo, hindi tayo katulong. May authority tayo sa panalangin, sa spiritual battles, at pag-claim ng bawat pangako, mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Diba sabi nga sa atin ng Luke 10 verse 19? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen. So yun po, binigyan tayo ng authority ng Panginoon Diyos sa lahat ng yan. We, as a God, children, we have legal authority.
to pray with power, to rebuke the enemy, and claim God's promises. Pero maraming Kristiyano po ngayon ang nakakalimot. Nagpapatalo sa takot, sa guilt, at worldly identity. No? Nagiging worldly identity. Nagiging, madami po yan. No? Tanong, bakit parang takot ka pa rin? Takot na gumamit ng authority mo. Kapatid, huwag nating isipin na lagi para tayong dihado. Yung pabiktim, alam niyo po yung pabiktim, yung paawa, ayaw na ayaw ng Diyos yan. We need to stand in truth. Ano bang nakasulat sa birth certificate natin sa langit? When we trust in His name, your stamp with Jesus' nature ay nandun na po. Sabi sa atin ng 2 Peter 1 verse 4. Sa paraang ito, binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa likas na bilang sa Diyos. Yan na po yan. Yan yung stamp natin. Nakasulat yung pangalan natin doon. At yan ang identity natin. Kaya nga, pag nananalangin tayo, no? Identity. Registered ka ba? Illegal ka ba? Alam mo ng Panginoon ko, illegal ka eh. Kasi kung hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoon, illegal ka. Pero kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, legal ka. Ay, ito. Si kapatid na ganito. Sandali. Mukhang sweya-sweya ito eh. Mukhang maligamgam. Hindi mainit. Hindi malamig. Lukewarm. Ang sabi ng Panginoon, isusuka ka niya. Oy, sandali. Hindi ito. Dati ang init-init nito sa Panginoon. Pero ngayon, ano nangyari? Parang nawala na ang sigla. Mga kapatid, tayo anak ng Diyos. Simula nang tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga sabihin nga natin, ako ay anak ng Diyos. May purpose ako. Yan. Yan tayo. Hindi yung nasa isip natin, ay ligtas na naman ako, okay na yan. Di ba? Ang daming Kristiyano na yan ang kaisipan. Meron ako dating bina-Bible study. Sabi nila, Pastor, ang amin pong iglesia ay hindi nagba-Bible study. Pwede po ba tayo mag-Bible study? Sige, Bible study tayo. Pero nung after na umabsent ng konti, hanggang sa sumunod-sunod na, hanggang sa nawala na yung routine ng Bible study sa kanila. Inisip nila, napaksana naman namin yan from Genesis to Revelation. Na-discuss na natin. Tapos na ang Bible study. Wrong. Hindi po natatapos. Kung hindi man sa Bible study group ka na nandoon, lipat ka sa iba. Huwag mo hayaan na wala kang Bible study. Hindi pwedeng Sunday service ka lang. Posible yun. You need the Word of God to change your life. Kaya nga hindi pwedeng saved ka na dahil nabasa mo na naman eh. No. We are ambassador of Christ. Pwede bang umabsent yung ambassador sa
Dubai, sa Qatar, sa Amerika, di ba? Lagi silang nandun. Bakit? Kinakailangan may representative. At ikaw yun, bilang representative ni Kristo. Hindi ka pwedeng absent. Tingnan natin yan. 2 Corinthians 5 verse 20. Isa sa mga identity natin. 2 Corinthians 5 verse 20. Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Amen. Yan po yun. We are ambassador for Christ. Lagay natin yung sarili natin. Pag-identity na yan. Huwag tayong maging maligamgam na Kristiyano. At yun po, kinatatakot ngayon, ang daming Kristiyano ngayon ang maligamgam. Hindi mainit at hindi malamig. Use our identity. Use our authority. Kaya nga po, ang dami ngayong Kristiyano na malamlam ang pananampalataya. Kalimitan, iniisip yan, yung authority na yan, para lang po yan sa mga pastor. Hindi po. Walang sinabi doon na binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon Diyos o kapangyarihan, magpagaling, kapangyarihan, magpalayas ng demonyo. Hindi sinabi doon sa mga pastor lang yun. Hindi po. Authority natin yan. Simula nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya gamitin natin ang authority na yan. Sa bahay natin, o sa pamilya natin, sa trabaho natin, o sa negosyo natin, o sa mga struggles natin, mga problema. Ano po dapat natin gawin? Bigay po ko ng 3 bagay o 3 steps. Una, daily reset. I-refresh natin. Sa bawat umaga, sabihin natin, anak ako ng Diyos. Sabihin natin, anak ako ng Diyos. May authority ako today. No? Authority natin na, authority natin is to speak life. Sa bawat iniisip natin, gagawin natin, mga taong nakakausap natin, speak life. Speak the truth of God. Daily reset natin yan. Ano pa? Spiritual muscle. Exercise, di ba? Kapag may problema, mag-declare tayo. In Jesus' name, I reject fear. Kapag may kakulangan tayo, in Jesus' name, oh Lord, I thank God for the wisdom. I accept correction. Jesus' name. Huwag mong pairalin yung pride. Huwag mong pairalin yung rebellious spirit. Hindi ka matututo niyan. Susubsob ka niyan. Madadapa ka pa. Katlo, live as royalty. Magpakita ng fruit of the Spirit. Diba? Galatians 5, 21 to 23. Hindi dahil required tayo, kundi dahil anak tayo ng Diyos. Yan yung identity natin. Hindi yan para sa mga pastor lang. Hindi po, sa ating lahat yan. Kaya nga mga kapatid, no, I invite, no, para alam ko kung sino talagang nakikinig. No, dito sa comment section natin, sabihin nga natin, ako ay anak ng Diyos. Hiling natin yan. I-ano natin yan. Isulat natin yan. No? Sa comment section na ito, ako ay anak ng Diyos. Tandaan mo natin, ang identity natin ay hindi base sa nakaraan natin, our past. O maaring sa failures natin. O maaring sa sinasabi ng tao. Minsan dyan tayo nagbabase. Tandaan po natin, nakasulat ang pangalan natin
Dahil sa ating Panginoong Hesus. Nakatala ang mga pangalan natin. Dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang birthright natin ay regalo. Pero kailangan nating panindigan. Hindi tayo basta-basta saved. You're empowered. Binigyan tayo ng lakas ng Panginoon Diyos. Kung minsan iniisip natin, tayo ay mahina, ang ating Panginoon Diyos ang siyang ating kalakasan. Kaya, mga kapatid, kunin na natin, identity natin ito. Ang identity na hindi nagmula sa ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yan po ako magtatapos. At ngayon naman, tayo dadako sa Winnie's Reflection. God's morning, mga kapatid. I am a child of God. Yun. I am a child of God. Okay po, ito pong reflection ko ay ang pagtanggap kay Jesus at pagsampalataya sa kanyang pangalan ay nagbibigay sa atin ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito ay isang espesyal na pribilehiyo at karangalan na nagbibigay sa atin ng bagong pagkakilanlan at kaugnayan sa Diyos. Ang pagsampalataya sa pangalan ni Jesus ay isang mahalagang kondisyon upang matanggap ang karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lamang ito paniniwala sa kanyang pagkatao, kundi pagtitiwala at pag-asa sa kanya bilang tagapagligtas. Ang pagtanggap kay Jesus ay nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Tayo ay ipinanganak na muli, hindi sa pamamagitan ng natural na kapanganakan, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Dito unti-unti tayong nabubuksan sa mga maling katuruan, yung mga ginagawa mo na akala mo'y tama, hindi pala. Kaya unti-unti mo nang nababago ang sarili mo at yun ang tinatawag na born again sapagkat ipinanganak ka muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tinanggap natin ang biyaya at katotohanan. Siya ang nagpakilala sa atin sa Diyos at nagbigay sa atin ng kapuspusan ng kanyang biyaya. Ang pagiging anak ng Diyos ay nagpapakita ng malaking pag-ibig sa atin. Tinawag niya tayong kanyang mga anak at ipinagkaloob sa atin ang lahat ng kanyang pagpapala. Kaya gamitin natin ito sa ating mga sarili at sa iba. Ibahagi natin ito nang sa ganon marami ang maligtas at pagdating ng panahon magkakasama tayo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So magandang gabi po. Yun lang po aking take up dito sa ating napag-aralan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless po. Okay, so dadako naman tayo ngayon sa ating mga kapatid, no? Na kasama natin ngayon, ano? At yun, yung iba po ay talagang, ano? Yan. Pinaunahan po tayo ng aking kumare. Yan, si kumaring Carmelane, no? At yan, siyempre, patiin natin ang Azucena Tanyo family. Siyempre, kasama rin dyan si Brother Arthur. Yan, si Bao at si July, no? At si Janessa at si Tyrone, no? Siyempre, yan, isa pagbati sa buong family ng Azucena Tanyo family. Yan. At sinundan po yan ng ating kapatid, no? Si Pastora Fe, at pagbati natin sa buong Andal Artaliaga family. Yan. Kay Malu, kanyang anak, kay Mark, at kay Michelle, no? At sa kanilang mga anak. At kay Sister Abby. Yan, isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sinundan po yan, no, mula sa Cavite, no, kasama natin si Bernard Castillo Mandigma. Yan, ingat dyan sa site. Ang patuloy laging manalangin. Yan. At mag-ingat ang lahat diyan. Okay? So, purihin ng Diyos. Yan, kasama natin si Bernard, no, at batiin na natin ang Castillo Mandigma family. Yan. At kasama rin po natin from Kapas Tarlac, no? Ang
si Apong Tina. Yan, ang may bahay ng aking partner, si Architect Arnel Capadosa. Yan, kasama po natin si Apong Tina. Yan, at sa kanilang mga anak at mga apos. Yan. Hindi ko na iisa-isahin. No? Yan. At baka abutin ho tayo ng umaga. Biro lamang po. Yan. At pagbati rin natin mula sa Villa Escudero. Ano ho? Ay pagbati natin sa buong Patual family. Yan. Kasama po natin si Nay Winnie Patual. Yan. God's morning po, Nay Winnie. Yan. Kasama rin natin yan kagabi sa Bible study. Yan. At kasama rin po natin si yan, ang Nunoso family. Yan, kasama rin natin sa Bible study ito kagabi. Yan, pagbati natin no, kay Ate Nela at sa buong Nunoso family. At from Pampanga, kasama rin natin si Ate Cindy Mercado. Yan, pagbati natin sa Mercado family dyan sa Pampanga. At from Santa Rosa, Laguna, kasama po natin ang aking magandang nanay, siyempre, nanay ko po. Yan. At pagbati natin sa buong Getgana Mercado family dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At tungo naman po tayo sa Israel. Ano ho? Kasama po natin ang may bahay ni Brother Ian. No? At pagbati sa Alejandrino at Artillaga family, kasama po natin si Sister Maria Fe. Yan, isang mapagpalang umaga po at lagi rin nating nakakasama rito sa ating daily devotion. Okay? So, ayan, kasama rin po natin from Lumban, Laguna. Kasama natin ang kapatid ng aking asawa, no? Si Sister Wilma Mandigma. Yan, pagbati yan sa buong pamilya, no, ng pagbati rin din kay AJ, syempre kay Shania, yan. At yan, sino pa? Yan, kasama rin natin ang ating kapatid, yan, ang aming admin sa ECMS Construction, si Brother Chris, no, at ang ating kapatid din sa ating Panginoon, yan, ingat dyan sa site. Okay, yan, pagbati ng happy birthday sa iyong anak, no, kay Ira, yan. Isang mapagpalang birthday kahapon, no, yan. Yan, at sa ating kapatid, no, nako, napakasipag din po nito. Panoorin niyo po yung live nila, yung Team Genesis, ano, nagbabahagi rin po sila ng salita ng Panginoon Diyos doon. Kasama po natin from Muntinlupa, Alabang, ano ho, kasama po natin si Mary Rose de Guzman, ano. Yan, nagla-live din po sila halos everyday din po, ano ho, panoodin niyo po at tayo po ay makinig at mabusog sa salita ng Panginoon Diyos, ano ho. Yan, si Sister Mary Rose de Guzman, ano po, yan, kasama po natin from Alabang at buong pagbati sa buong de Guzman family dyan sa Alabang, ano ho, yan, kasama ko po dati yan sa Harbor at nakakatuwa po na ngayon po ay nakakasama ko rin, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi man kami parehas ng church pero kasama pa rin, no, sa ubasan ng ating Panginoon dahil sila po ay talagang nagbabahagi po ng salita ng Panginoon Diyos. At panoorin po natin, matuto po tayo at makisama sa bawat gawain ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa buhay mo, kapatid, at sa iyong mga kasama. Yan, at from Liliw, Laguna, kasama po natin ang Arosena family. Yan, kasama po natin si Nay Edna, isang mapagpalang umaga po. Yan. At from Bulacan, Chaong, yan, kasama po natin ang Artillaga family. Siyempre, kasama natin ito. Kasama rin namin sa Bible study namin ito kagabi. No? Yan, si Nay Marta Artillaga. Yan, siyempre, ang kasama dyan ang Tatay Chris, ang Kuya Chris, no? Sa Bulacan, Chaong. Yan, ingat-ingat po dyan at bagbati natin sa buong family, silang at patuloy na kalakasan, no? Panalangin ng kalakasan para kay Kuya Chris. At from Usamis naman po, no, happy birthday po sa inyong nanay, Dr. Julia C, no? At nagdiwang po ng 90th birthday. Wow, pambira. Purihin ang ating Panginoon Diyos, ano ho? Isang kagalakan po, happy birthday po kay Mami, no ho? Kay Nanay, Lord.
na dyan sa Cagayan de Oro. Tama po ba ako kung hindi ako nagkakamali, ano ho? O dyan sa Osamis. Anyway, kasaman po, no ho, ay isang pagbati po mula po sa Purpose Filled Life Ministry, no, at regards din po dyan kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at syempre kay Johnson, at sa buong family, sa C family. Yan, kasama rin po natin from United States, no, sa Seattle, Washington, ano ho, kasama po natin ang Dao family, no, sa pamumuno po ni Nars Abi, no, isang mapagpalang umaga sa iyo dito, kapatid. Yan, at yan, sa kagalakan, no, lagi rin po natin kasama yan. At syempre yan, kasama rin natin si Kuya Chris Artillaga, nandito rin, ano ho, at yan, okay. Yan, salamat do sa mga nag-response, no, na ako ay anak ng Diyos. Yan, I am the child of God. Yan, isang maganda pong sa atin yan, paalala. At siyempre kasama rin natin ang kapatid ulit ng aking asawa, no, bunso si Wences, ha? Wences Joy Mandigma. Oh, ang napakagandang batang ito, no. Ano ba ang course nito? Nurse, no? Yan, isang kagalakan from Aklan, Antique, no? Yan, Antique, Aklan, no? Yan, isang kagalakan na makasama ka dito sa ating God's Morning. Yan, kay Wences Joy, kapatid po yan ng aking asawa. Yan, at from Bacolod, no, kasama rin natin ang Pios family. Yan, ang Kuya George Pios. Yan, kasama ko naman yan sa Qatar, no? Yan, at from Bay Laguna, yan, kasama po natin ang Biray Perez family. Yan, kasama po natin ang ating kapatid, si Sister Grace, at pagbati natin kay Brother Mike, kay Miko, kay Carl, kay Ellie, kay Dayan, at syempre sa mga babies, kay Dion, at kay aking inaanak, kay Butchay. Yan, isang mapagpalang umaga. At kasama natin ngayon from Canada, no? Ay, hello kapatid. Nakatuwa. Kasama natin si Sister Malu Andal, no? Yan, from Canada, no? Nakatuwa naman. Yan, kasama po natin si Sister Malu Andal, yan. At yan. Okay, at kasama rin po natin ngayon, no, si Kuya Victor, Tatay Victor, no po, Tatay Victor Dalangin, at syempre si Nanay TC Dalangin, ano po, isang mapagpalang umaga po at pagbati sa buong Dalangin family, no, yan. At yan, purihin ang ating Panginoon Diyos, no, isang kagalakan mga kapatid, no, at nakakatuwa po, no, na tayo ay patuloy na dumadami sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, at natatanggap ang pag-asa na ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Ang regalo, sabi nga, ay libre at makabuluhan at kinakailangan. Sabi nga, this is very essential, no, na kailangan natin tanggapin. At patuloy tayo na maging bahagi ng pagkakalat ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil ninais ng Panginoon ay ligtas tayo, ang bawat isa. Hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pagbabahagi na may pag-ibig, no? Pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos na patuloy nating ipalaganap sa mundong ito. Dahil sabi nga po, nalalapit na ang panahon at kailangan po nating maging handa. At sa bahagi ito, tayo po ay magtatapos sa ating paksa na pinamagatan nating The Authority of Belief, Claiming Our Birthright in Christ. Mula po dito sa John chapter 1 verse 12, tayo po yung magtatapos at tapusin po natin ito sa ating pananalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa iyong mensahe. We acknowledge, O God, O Lord, na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ikaw ang siyang tunay na nagturo at ang siyang pinakamagaling na guro sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming tinuruan at ginabayan sa talatang ito. Kaya kami po ay nagpapasalamat. At kami po, Panginoon, ay sinusuko namin ang aming sariling kakayahan, isip,
kagalingan. At nais po namin, Panginoong, tanggapin ang kalakasan, biyaya at pagpapala na nagmumula lamang sa iyo. Sa iyo po kami umaasa at sa lahat ng ito, Panginoon, bigyan mo po kami ng gift of understanding upang malakaran namin. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng conviction na gawin ang nararapat, na gawin ang iyong tinatakda sa bawat isa sa amin. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng lakas na ito na nagmumula lamang sa iyo. Turuan mo kami na isuko ang aming sariling kakayahan sa iyong pagpapala. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng rason at gabay upang kami ay patatiling nakatayo sa iyong grasya at sa iyong awa. At sa lahat ng ito, Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa bawat kagalingan na ilalapat mo sa bawat isa sa mga oras na ito. Naminiwala po kami bilang anak mo ang kapangyarihan ng kagalingan sa mga may sakit, especially, Lord, sa aking anak na si Casey, kay Joseph, Lord. Salamat sa iyong paghipo at sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Naniniwala po kami na pinagaling niyo na sila. At sino man na nakikinig ngayon, in Jesus' name, tinatanggap po namin ang kagalingan ito. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay at kalakasan na ipinagkakaloob sa bawat isa. Patuloy po namin idinadalangin at pinasalamatan, O Lord, ang iyong kalakasan, O Lord. Patuloy niyo pong bigyan ng lakas si Kuya Chris, O Lord, sa kanyang kagalingan. Ganun din ang bawat may karamdaman. Kami po ay nananampalataya sa lahat ng ito, O Lord, dahil binago mo po ang aming isipan at aming puso. Ikaw ang nagbago sa buhay namin, Panginoon. At dahil sa iyong kapangyarihan, O Lord, kami ay nakalalakad bilang iyong anak. We walk in victory, O Lord. We walk as overcomers, O Lord. Overcomers ng lahat ng aming mga pinagdadaanan. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang aming kasama. You always with us, O Lord. You never leave us, O Lord, nor forsake us, O God. We thank you and praise you at sa lahat ng ito, sa katagumpayan ng gawain ito, sa araw na ito, ikaw po. At sa iyo lamang po ang papuri, magpakailanman. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.